Unang tanong, paano nakakaapekto ang kakulangan ng guro sa isang paaralan? ano, ano yun? For me po, as a student, before, na kulang-kulang sa teacher, feeling ko po nakakaapekto yung kakulangan ng teacher sa isang paaralan sa pamamagitan ng pagbaba po ng ratings ng school sa among other school. Kasi syempre damay-damay yung student dun sa knowledge na na-generate. Kasi syempre hindi naman kayang ituro lahat ng teacher yung bagay na hindi naman niya talaga master. So, hindi rin maaaral ng students yun and makaka-apekto yun sa performance ng school. Para sa akin, maraming mga estudyante ang magsisiksikan sa isang classroom at malaki ang epekto sa kalidad ng mga estudyante. Nakakaapekto yung kakulangan ng isang guro sa isang paaralan in a way na syempre, limited yung i-accept ng school na number of students kasi nga limited din yung teachers na pwedeng magturo sa kanila. So, domino effect kasi yun eh. So, kapag limited yung students na pwede mong i-accept, so limited din yung learnings na pwede sanang ma-impart ng mga teachers. Bilang ikalawang tanong, paano naman itong makakaapekto sa inyong pag-aaral? So, yung sagot ko po now is connected sa answer ko kanina. So, since kulang nga yung teacher na nagtuturo sa mga students and minsan pino-force yung isang teacher na magturo ng isang subject na hindi naman niya master, nakaka-apekto po yun sa amin since parang kulang yung dapat naming malaman na knowledge dun sa isang subject na crucial part sa darating na years, especially sa college kasi ang senior high school is dapat foundation ng mga students sa mga sa course na tinitake niya dapat sa college. So if ever man na kulang yung malaman namin about a certain subject, so syempre makaka-apekto yun sa performance namin on the coming years. Ito ay nakaka-apekto sa aming mga estudyante dahil minsan ay walang nagtuturong mga guro at dahil doon minsan nawawalan kaming estudyante gana mag-aral. So, paano nakaka-apekto yun sa isang student? Well, malaking effect yun kasi syempre pag kulang yung teacher sa isang paaralan and then the requirements are bigger than expected, possible na yung mga teachers kahit hindi nila major kasi nung time ko alam ko may mga major yan, major in economics, major yan, no? So possible na kahit hindi nila major yung isang subject, possible na mapilitan silang ituro yun dahil nga kulang yung mga teachers. And syempre, it will require an extra effort from the teachers na sana mas nafo-focus sila doon sa kung ano yung major nila or kung ano yung subject matter na dapat nilang ituro. So yun. So siguro kung student ako sa ngayon tapos may ganong issue na lack of teachers, well, I appreciate na ginagawa naman lahat siguro ng school para ma-address yung ganong issue. And then, siguro, as a student ngayon, well, kasi pag student ka, you have high expectations from the teachers. So, yun nga, hopefully, yung magkaroon, makuha ko rin yun doon sa teacher na yun, kahit na hindi niya major yung subject na tinuturo niya. Para sa ating huling tanong, ano sa tingin nyo ang nagiging sanhi ng problemang ito? For me, ang nakikita kong sanhi, kaya ganito yung nangyayari in some situation. Kasi feeling ko, kulang yung offer na binibigay nila sa mga teachers na nais mag-apply sa posisyon na gusto nila. Kaya hindi nila tinatanggap yung posisyon na yun. Or minsan, yung
course na tinake nila nung college is hindi aligned dun sa binibigay na subject na ibibigay sana for their work. Dahil na rin siguro sa mababang sahod sa Pinas, kaya lumilipat ang mga professional teachers sa ibang bansa. I guess the main issue kung bakit nagkakaroon ng lack of teachers or kung bakit kasi well, first is the monetary. Mababa ang pasweldo. So, of course, sa hirap ng buhay ngayon at sa taas ng bilihin, hindi naman natin masisisi yung mga ibang teachers na ayaw magturo at humahanap ng ibang, syempre, mas greener pasture siya. So, nag-abroad. So, and minsan din kasi napapansin ko, siguro dahil wala rin kakayahan yung mga parents to support kung ano yung gustong course nung kanilang mga anak. So, basically, sila sa nagsisettle sila sa kung ano yung available sa university na malapit doon sa area nila. Unlike na kapag, syempre, you have the means to support your child sa isang magandang school or sa isang kunyari, gusto mag-doktor, kung hindi naman kaya talagang i-support, diba? So, syempre, pipiliin nila yung sa BSU, which is yung engineering, accountancy, or ano. So, yun, isa pa yun sa nakikita ko. And, syempre, kapag hindi mo kasi passion, yung kinuha mo, and yun, so, hindi mo rin siya nagagamit. So, yun yung malungkot na part doon. But, yun, isa yun, the main reason is, yun nga, the monetary, yung passion mo, or yung means of supporting your child na magkaroon ng best education. And, what else? Ayun nga, siguro, well, siguro ngayon medyo exposed na halos lahat ng tao. Kasi because of the social media kung ano talaga nangyayari sa ating education. So, siguro nakikita nila na, yun nga, basically sa mababa na sweldo. Kaya syempre, ibang course yung kukunin. So, ayan lang naman. And, yun na. So, basically, it's parang siguro kung nasusuportahan yung mga teachers natin by, you know, kasi, di ba, yung napapanood ko sa Japan, sa ibang country, ultimo yung lahat ng materials sila provided, and hindi lang as in basic materials, talagang yung mga illustrations na ginagamit sa pagtuturo is talagang may kalidad. So, siguro kung nasusuportahan yun ng government natin, or I don't know, siguro kahit local government, yun, siguro mas ma-inspire pa yung mga teachers. Or yun nga, mas makakaiganyo pa sila na, kasi syempre, diba, parang ang liit na nga ng sweldo mo, and then yung materials, ikaw pa yung bibili mo. So, talagang passion talaga yung pagtuturo eh. So, kung meron ka talagang ganon, wala yun sa'yo. But yun nga, siguro if supported tayo ng government and yung sa education natin, siguro mas marami na inspire maging teacher.